Hey mga brods, ang daming pasabog ni Mr. Snow Badwa at dito na nga kay Mikey Williams. Sinabi nga ni Mr. Snow, Kuliglig whispered to me that Converge now wants Mikey Williams. Chess match na ang Converge at SMC Group. So mga kabrods, malinaw rin na sinabi rito ni Mr. Snow Badwa na ito pong si Mikey Williams ay pinapabalik na rin ng TNT Tropang Giga. May isang post pa nga rin. Ito pong si Mr. Snow na sinabi niya, TNT now open to trade rights of Mikey Williams to Converge. Management of MVP Group now giving green light. Let's see where this goes. So ito na nga mga brods, malinaw na open na for trading itong si Mikey Williams. So marami ng koponan ang gustong kumuha dito. Lalong-lalo na 'di ba, draft day ngayon, magkakaroon na rin tayo ng import conference. Gusto na rin magpalakas ng ibang koponan. Kaya ang TNT ngayon, gagamitin nila ito pong si Mikey Williams para nga makapag-trade na sila at mas magandang player ang makukuha nila sa ibang koponan. So mga brods, ang SMB ay matagal ko nang sinasabi na gusto ng offer nito dati pa. Hindi nga lang kasi ino-open for trade ng TNT dahil hindi pa bumabalik si Mikey Williams sa bansa. Pero ito na nga, open for trading na, pinapabalik na si Mikey Williams. Aayusin na yung requirements niya para naman makagamit na sila ng valuable na player na kasing value ni Mikey Williams. So ang dami ng pasabog mga kabrods, lalong-lalo na yung mga balita ni Mr. Snow Badwa. Iba talaga kung magpasabog ito po si Mr. Snow. So ito pong SMB kasi gusto rin magpalakas, lalong-lalo na nakaramdam sila last season na parang nagiging yamado na ang MVP groups mga kabrods. Tapos 'di ba, natalo pa sila ng Meralco Bolts sa championship round. Kaya gustong bumawi pa rin ng SMB at gusto nilang makuha ito pong si Mikey Williams. At isa pa dito mga brods, malapit din kasing si Mikey Williams ay mapunta sa SMB kaysa sa Converge. Dahil ito nga pong SMB, nandito yung kanyang matalik na kaibigan na si Chris Ross, ang kanyang kuya-kuyahan dyan. Kaya maganda kung ito pong si Mikey Williams ay mapunta sa SMB dahil alam natin na maaalagaan ito ni Chris Ross. And yun nga, yung temper rin kasi ang problema kay Mikey Williams. Gusto niya mataas na sahod. Gusto niya yung palagi siyang nakakapaglaro ng maraming minuto. And yun nga, yung temper ay hindi nga makontrol yun ng TNT Tropang Giga. Pero sa SMB, syempre, may nabalitaan ba kayong SMC player na parang ganito, hindi nila makontrol? Diba? Parang wala pa naman as of now dito sa atin sa recent team or roster ng SMB dahil maganda ang samahan dyan at maganda kung magdisiplina yung management. Di ba nga? Sina Romeo, sina Jericho Cruz, mga brods, yung mga attitude player din na galing sa MVP group. Pero pagdating sa SMC group na SMB ay nawala mga kabrods. So magandang disiplina ito kay Mikey Williams if ever man, at hindi rin magsisisi talaga ang SMB dito. Bakit? Dahil syempre, ikaw ba naman, binigyan ka ba naman ni Mikey Williams ng 2 kampyonatos TNT Tropang Giga bago siya magmaktol? So kahit ganyan may attitude yan, tignan nyo naman mga brods, 2 championship agad ang binigay ni Mikey Williams at 2 doon, finals MVP pa siya. Kaya maganda kung makuha ito ng SMB group. Pero mga kabrods, may problema nga lang SMB dito. Dahil kung gugustuhin nila si Mikey Williams, sino ang i-open din nila na player for trade dito sa TNT Tropang Giga? Kaya dito napapaisip na ang San Miguel Beermen kung sino ba talagang pwede nilang player na ibigay sa TNT Tropang Giga. Dahil syempre, one-on-one trade itong mga kabrods, hindi naman pwedeng lopsided dahil MVP ito, one of the richest team dito sa PBA. Kaya komento mo lang po nyo dito mga brods at isa natin yan. So dito naman po tayo sa kabilang balita naman natin mga kabrods, na balitaan nyo naman na siguro yung trade ng Ginebra at ng TNT Tropang Giga. So ito pong Ginebra, binitawan ito pong sina C-Stand and Stanley Pringle, at itong Terra Firma, binitawan sina Isaac Go, Stephen Holt na kanilang number 1 pick, at yung number 3 pick ng Terra Firma ay napunta pa sa Ginebra. Na nakunang Ginebra ay ito nga pong si RJ Abarrientos mga brods, at yun nga, jackpot sila dito dahil yun nga na injured ito pong si Scottie Thompson, tapos natanda pa ito pong si LA Tenorio. Tapos nagpalit sila, number 10 na ang Terra Firma Jeep sa pick. So mga brods, marami nagsasabi, sino ba talaga ang yamado sa trade na ito? Kung babasihan mo sa stats, ito pong si C-Stand ay nag-average ng 19 points or halos 20 points per game, 11.18 rebounds per game at 5.09 assists per game last season. While ito pong big man ng Terra Firma na si Isaac Go, nag-average ng 11.25
points per game, 6.8 rebounds per game, and mga 1.7 assists per game. So dito pa lang, alam mong talo na ang Ginebra sa pagkuha ng big man dahil malaking kawalan nga daw talaga na binigay nila. Ito pong si C-Stand dahil Isaac Go, although okay naman siya pero mas mataas nga ang contribution talaga ni C-Stand. And dito naman sa point guard position, ito pong si Stanley ay nag-a-average ng 7.5 points per game, 2.9 rebounds per game, at 2.09 assists per game last season. Ito pong si Pringle. And ito pong si Stephen Holt ay nag-average naman ng 21 points per game, 8.3 rebounds per game, and 6.6 assists per game. So kung babasihan mo sa point guard naman, ay dito panalo ang Barangay Nebra San Miguel. 6'4 point guard, ito pong si Stephen Holt, tapos ang taas man ng contribution niya last season. Syempre, number 1 pick yan. So medyo talo talaga ang Terra Firma dito. At isa pa dito, nakuha pa ng Ginebra yung number 3 pick nila mamaya. So mga kabrods, all in all, medyo fair naman. Pero pagdating din sa rookie draft, ay yamado ang Ginebra talaga dito mga kabrods. Pero pagdating dito sa mga players na ito, medyo fair naman dahil si C-Stand ay malaking tulong yan sa Terra Firma. Tapos si Pringle, mabigyan mo yan ng magandang minuto sa Terra Firma Jeep, ay talagang puputok at magandang magiging contribution yan sa'yo. So talagang tiba-tiba ang Ginebra dahil number 1 pick ng Terra Firma ay nakuha nila si Stephen Holt. So hindi na bago ito sa SMC Group mga kabrods na makuha yung mga number 1 pick. So may issue nga tayo mga brods kay Stan Hardinger dahil syempre sinasabi nga nila na parang nagtatampo ito pong si C-Stand. Sinabi nga sa mga reports natin na ito pong si Coach Tim Cone, si C-Stand nga ang gustong makipag-trade na dito sa ibang kupunan. Tapos may reports din tayo na parang wala namang sinabing ganun daw si C-Stand dahil si Coach Tim Cone mismo ang gustong makipag-trade or i-trade ito pong si Stan Hardinger. Tapos may mga reports din tayo kay Mr. Snow Badwa na ito pong si C-Stand kapag kasi ay binabalik mo ito sa bench ay nag-i-attitude nga daw talaga mga brods. So parang sumusungit ito pong si Stan Hardinger. So parang nagkaka-attitude nga daw talaga mga brods ito pong si Stan Hardinger, kaya siguro ito ay trinade ng Ginebra. Diba? Hindi naman nila basta-basta iti-trade yung mga core nila nang wala lang, diba? Eh syempre, alam rin siguro ni Coach Tim Cone kung ano yung pwedeng maging magandang pwersa sa Ginebra. Kaya siguro trinade na niya ito pong si C-Stand. Siguro nga baka may nakita siyang maganda kay Isaac Go. And syempre, may shooting din naman din ito sa labas. Yun nga ang disadvantage din ni Stan Hardinger. Wala nga lang siyang shooting sa 3-point area mga kabrods. Pero sa issue na si C-Stand ay yun nga, nagtampo sa Ginebra mga brods. Syempre, may tampo pa rin yan. Alam naman niya na talagang nagulat siya sa reports dahil syempre hindi niya akalain na isa siya sa mga talagang scorer or leading scorer ng Ginebra tapos bigla siyang matitrade sa Terra Firma Jeep pa. Kung saan, syempre, alam natin na galing na siya dito, ang Terra Firma ang nagpa-draft sa kanya. So, syempre mga brods, di na bago ito kay C-Stand. Kaya all in all mga brods, alam ko nga na business is business lang ito. Hindi naman na din bago ito sa SMC Group dahil alam natin na gusto rin nila na kung ano yung makakabuti sa kupunan nila ay gagawin at gagawin nila. Maski nga si James Yap, di ba? Superstar din yun pero trinade. Kaya hindi na rin bago ito mga kabrods. Kaya ikaw mga brods, sa tingin nyo ba, nagtampo ba talaga ito pong si Stan Hardinger or sino ang yamado sa trade na ito? Kaya komento mo lang page mo dyan mga brods. Di isa natin yan. Salamat po sa panonood mga brods. This is Overrated Highlights yun lang. I'm out.